Hallelujah, inahan. Okay. Let us open our Bibles in Genesis 26:19. Genesis 26:19. Nindot atong isgutan karon. Okay. So let's read this verse, one verse, but ano na tayo mga bersikulo nga atong isgutan karon nga in connection. Mato pa, Isaac, servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. Si Isaac, ang iyang mga sulugoon, iyahang gisugo nga mukalot o balon diha sa walog o nakakaplag silag tubig. Abi ninyo, kung atong isgutan ang history, panahon ni Abraham, nga nung gipanalanginan sa Abraham kay naa siya'y tubig, naa siya'y well. O sa unang panahon, pag naa kay balon, fresh water, you are blessed. Muganing ginailugan ng tubiga. Kaya importante na para nila. Okay. God often places His blessing beneath persistence. Ang kasagaran, ang Ginoo, muhatag og panalangin tungod kay nagpadayon ta, nagtuo ta, nag-effort kita, especially during life's valleys. Atong iskutan karon kining mga valleys of life, mga walog sa kinabuhi. Ang mungkayo, nabilong ta sa Compostela Valley. Pag valley ang isgutan, napalibot ta tagbukid. Mga pag magbaha, igo gid ta kay kita mo tag langgana man ta, basin. Apan tuganan mo nako karon buntaga kung kaniadto kung mag-isku tag valley or walog, mo na usa sa pinakalisod nga lugar di puy-an sa mga tao. Valley. Sa ato okay ra. Pero in the Old Testament, during the time of the Israelites, pag sinabing valley, dili siya sayon nga lugar. Okay. So, tugana mo na ako karong buntaga, kining Genesis 26, ang konteksto, ang background ini nga mga istorya, sila namuyo sa valley. Namuyo sila ni Abraham, Isaac, and even Jacob. But this time, Abraham patay na. O nagpuli na yung anak si Isaac. They're still living in the valley. Okay. Pero pagpuyo nila sa valley, na sila mga silingan, mga Egyptian, or ang ilang mga silingan, mga hintil, dili sama nila. Sila mga Hebrew. Samantalang uban, lahi nga tribo. Nagsagol sila sa valley. But in verse 3, in 26 verse 3, matter pa, mulakaw na mag-uunta si Isaac. Gikapoy na siya ba? Kisa din niya ang mingbati o ka nagkapoy, nagmati ko milda ganiha, nga kapoy na siya kayo. Actually, tinood na. Normally, pag kapoyon ka, batia lang kakapoy, relax. After that, balik kasi mo ang natural nga pagbati. Kaya kung gani ang kakapoy mo, yung control ni mo, delikado man na siya. We are humans, pwede ta bati og kaluya, pwede ta ma-discourage. But find a way, nga kanang mangita ka pamagi ba, nga kanang imong kaluya, discouragement, mahulipan. Manaman ko sa ilaha nga, laroy-laroy mo. Suroy-suroy. Sabi ito mo sakyanan. Diba? Mga, dili kumingon ninyo nga pabilin mo sa inyong balay, pag naamoy kaluyahon, gawas. At tumog dagat, sinabligay mo itong dagat, ligo-ligo mo dito. Enjoy yourself. Diba? Kaon mo, kutob sa inyong kayang kanon. Maglingaw-lingaw. That's life. Okay. So, si Isaac usab, ning abot ang yahang discouragement. But in verse 3, 26:3, ang Ginoo nag-ingon niya sa yaha. Mata pa, pabilin sa mong dapit kay hatag ko kininyo taa kanimo og sa imo mga kaliwat. Mulakaw na ta siya ba? Pigingnan sa Ginoo nga pabilin oy.
pabilin kay kining yuta ihatag nako nimo og sa imong kaliwat. Magauban ako kanimo og panalanginan ko ikaw. Tumanon ko ang akong gisaad sa imong amahan og nga si Abraham. Pwede ba nimo i-declare ni ron sa imong kaugalingon? Amen. Muana ka magpabilin ko. Kay naay gisaad ang Dios nako ning lugar. I will claim it. This is my valley. Wow, we are in Compostela Valley gani nga Davao de Oro na karon. So manata, this is my valley. Mo gani atong topic, adunay balon sa imong walog. There is a well or there is well in your valley. Hallelujah. Amen. Palakpakan sa ato si Lord. Okay, so sa chapter 26, this event happened during the life of Isaac. Isaac, the son of Abraham. Nining panahon naman God, para masayaran ninyo, na ay famine. Na abay sobrang kainit. O wala na tubig. Nangamatay na ilang mga hayop. Kinsa may tao po magpabili ng lugara. Hindi naman sila mabuhi. Apan sa diha, nakaplano na si Isaac sa pagbiya, gingnan sa Ginoo, hoy, ayaw biya, kay imo ning lugara, panalanginan taka. Sounds impossible. But ang kaninot kang Isaac, namati. Amen. Mao nga karon buntagay nga ni ba? But adunay panahon nga medyo alanganin ka, pamati lang gyud. Pamati lang sa word. So inang tapad, mamati gyud. O ang imong pamatian, tamang tao. Basig mamati na po kasi mong silingan. Ang imong pamatian, tagaan mo na ko og guidance. Pamatian nimo imong leader. Pamatian nimo imong pastor. Apan kung kay leader, wa kay pastor, mamati gyud ka sa bungiro. So wala na. Diba? So, si Isaac wants to go out from the valley, but God Himself told him, stay in the land for a while. Inantapat ang imong problema for a while lang na. Walay na kadungog. Ang imong problema just only for a while. Dili na hangtod-hangtod. Naay season ana. Kung niagi ka problema karon, mutuo kung akong stipnik, dili man ni hangtod-hangtod. This is just for a moment. Amen? Hallelujah. So, there was a famine in the land, yet God promised Isaac that He would bless him. Isaac settled among the Philistines under Abimelech. Okay. Si Isaac, under siya kang Abimelech sa Palestine. In verse 12, anak, pakibutan daw palihog. However, the Philistine became jealous of Isaac's prosperity and stopped up the wells that Abraham's servant had dug. Samtang gibasa na ako ni abi ninyo, actually, dugay na ako ning ginabasa. Ginashare na ako ni pumukos kamuntagon. Nakahan ako nindot i-share ni karong buntaga, kay kitang tanan ning agi ani. Okay. Si Isaac gipanalanginan sa Ginoo. Kay naaman siya ay tubig. Nakanya na? Kaya ayop mamati mo. Nagsilos ang taga-Palestine. Ingana man na, pag i-bless ka, silusan ka. Pag pula na imong wait, kay may na ka mang lipstick, inulago ka, kisa kay gipagupahan ani. Bisa unang luspad ka, wala gyud mo sa mga nang luspad ka. Karong panahon na medyo ning gwapa ka, mo na lago, kisa gipagupahan ani. Kisa gipagapuhan ani. Meaning pag iangat-angat ka sa Ginoo, di gud malikayan nga naagoy mga tao nga moselos nimo. The same kang Isaac. Sa dang gipanalanginan siya, tiyaw mo na, even though famine, bisan tod grabe ang gutom, hulaw, wala nang income ang uban, but Isaac naagya po siya blessing. Apa mo diya? Kahit wala ng pera ang iba, wala na trabaho ang uban, but Isaac remain, naka-receive of blessing. Amen ba? So, ang napaginindot nga nahitabo nga maot, nindot nga maot,
Kay ang balon sa iyang papa, grabe ka mga maldito ng Pilistihanon. Maldito kini mga tao gani nga mubas nimo. Mangitag pamagi binuangan ka. Ang balon sa iyang papa ilang tabo nagyuta. Tapa mo diha? Naibalon si Abraham. Gibilin kay Isaac. Kada adlaw tabo na ginahinay. Walay kalibutan si Isaac nga iyang balon, wala na may tubig, puro naman ni dirt. Puro na bato. That is jealousy. Amen. Normal na. Pag pinagpala ka, lagi mga tao mubas nimo, mo against nimo. Okay, so, Isaac move away. Wala sila ang gibuhat. Instead, ning atras siya. Isaac moved away and began digging new wells again. Amot pasabot, ayaw undang sa pagbangag. Amen. Ayaw undang sa pagpaningkamot. Bisan tod na problema, keep on digging. Hallelujah. This leads to us sa ato ang key verse sa Joshua 26:19 nga nagaingon, Matter pa 26:19, it was discovered by people who were willing to dig again after lose an opposition. Nakakita silang tubig na pod. Abi ninyo, nakita nato diha, dili makita ang tubig pag walay mga taong kugihan. Na-remember na ako sa Pastor Nonon Oralisa ba? Siya ang gigamit sa Ginoo karon, kay nagkalot man siya. Nga na day kwarta sa online. Na day mudato sa online. Ningkalot man siya, even though grabe bash. Ginabash siya, ginabash. Apan, nakakubkub man siya. Naamag yung tubig. Then dili ini mo pwedeng paundangon siya because he found out that there is fresh water there. The same pod. In verse 19 palig na kunak, Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. Ang balon ni Abraham, gitapukan. Atras na sila. Wala sila makig-away. Instead of fighting against the Palestine, ang ilang gihimo, nag-move sila. O sa unahan, nagbangag na po sila. O nakakita na po sila tubig. Amen. Ang nindot nga mga butang madiskubrihan sa mga taong dili mundang sa pagbuhat og maayo. Amot pasabot bakon mo daga, I would like to encourage everyone, keep on doing well. Just keep on doing good. Kaya kung nagbuhat kag maayo, makakita lagi kag blessing. Don't be discouraged. Pag may problema nga imo nagian karon, that is your season. Part of your season. Ay pag-expect nga kung nang negosyo ka, puro na ginansya. Ay pag-expect nga kung nagtrabaho ka, naalargo'y clients, dawaton ka largo. Na ay mga panahon nga moagi ka ana, apan ang mga taong mupadayon, makakaplag yun. Amen? Kalabit ang mga namulawan, primero pughok. Di maginamundang, sige pamulawan. Patingala ka, abdag pila ka mga bulan, nag-post na sa Facebook, nanay bulawan gigunitan. Kaniya to, making ra gyud, making, karong bulawan na. Ang kanino pag bulawan, kapati mahala. Are you there? Okay. Ang 26 verse 19, makita nato nga sa valley adunay season. Inatapad sa valley adunay season. Sa atong kinabuhi karon, na mga valleys, na mga walog ba? Walog means a place, lugar diin kita pwedeng kulguton. But don't forget that even in your dark season, in your valleys, sa imong walog, adunay panalangin ang Dios. The Bible says, Isaac's servant dug in the valley. Walog. In Scripture, pag matulog kag Bible, ang valley sa Bible, nagrepresent siya sa gitawag og
hardship. Ingnan tapad, hardship. Sa ato nga pag valley, walog, lugar. Murag mong kayo ba? Valley man eh. Compostela, New Bataan, kay palibot ng tagbukid. Pag ang Bible atong pangutanan, what is valley? Ang but pasabot sa Bible, pag valley, hardship. Inatapad, hardship. Kalisdanan. Na ipanahon maabot ana, di na pwede nimong likayan. Gitawag po na usahay o uncertainty. Walay kasiguruan. Di ba katong mga sulugoon ni Isaac, nagkalot sila bisag wala sila makasigurado nga naitubig? Naitubig silang gigikanan, gitapukan, gibinuangan sila. Then again, didag. Nagkalot sila. Kabalo ba sila naitubig? Wala. But they keep on digging. Then they found out fresh water. Hallelujah. So, pag sinabing valley, walay kasiguruan. Gitawag po ng spiritual struggle. Espirituanong kalisdanan. Mugani si David sa Psalms 23 verse 4, kung tanaw na ito, kung himasa mo Bible, mato pa ni King David, even though I walk to the darkest valley, I will fear no evil. Si David, yang illustrate ang valley, lisod. Kaysa ila kaniya to, dili man sama sa ito ang yuta, okay? Sa Israel, part sa Palestine, ang yuta dito, bato. Dili ka makapananom dito, lisod. Nya kung wala kay tubig, mamatay ka sa kauhaw. That's why they need water. So ang ilang gihimo, they keep on digging. Okay, so nganong kinahanglan nga moagi kita og value sa kinabuhi. Christians, kinahanglanon bagid nato nga moagi kita og walog. Yes, because in the valleys, diha kita i-humble down sa Ginoo. Diha kita magdepende kay Lord. Diha kita ginaandam sa mas lalong pagpagtuo. Kaya ka na mga sitwasyon nga itong magian karon, for example, balatian, kapobrihon, kalisdanan, gituyo na sa Ginoo para i-humble down ka. Kaya kung kwartahan karon, bisa pa ding taas ng precious gasolina, mga ka nga, kadato na ko. Bisa pag 1,000 litro, milyonaryo man ko. Di ba? Pero kung naakas kalisdanan karon, makita ka itong grapid dako keng grado, 95, ang diesel pati biging mahala, nanay ba 102, magkurog ka kung wagi ka sufficienting income. Kadugayan, mato pa ni Jinjin, si Jinjin. Ya, angkol, sa Davao ron, wala traffic. Wala na nanagan daw. Tungod sa kamahal sa gasolina. That is our valley. Kalisdanan. Amen ba? Mo nga, ang pagdasig sa Ginoo kanato karong buntaga, nga bisag natay valley, will keep on trusting God. Wala man ta magdepende sa ekonomiya sa kalibutan. Nagdepende kita sa ekonomiya sa Ginoo. And God will bless you. Pagpapalain ka ni Lord, kay nga naman, ikaw matinudanon nga nangalagad sa Ginoo. Amen. God often reveals the greatest blessings in our lowest places. Naibalo ba mo nga ang Ginoo, yang ipadayag gani kanato ang panalangin sa diin, perti ng luuyan nato. Maghimo ang Dios og milagro sa panahon nga walang-wala ka na. Alang-alang po, no? Maghimo sa milagrong kwartahan ka, dili nimo ma-appreciate ang goodness ni Lord pag kwartahan ka. You cannot appreciate it. Apan kung walang-wala ka na, matingala ka, nga naay mo tonol nimo, salamat Lord. Kanang walang-wala, nagikaw kay kwarta, di naay mo tonol nimo, Lord, salamat Ginoo, nagpadala ka mga tao nga mo tonol nako. Pero kung kwartahan ka, tagaan ka, mainsulto man ka. Sa pagtuunin mo nako, wala ko'y kwarta. Kay nabatay garbo. Mga tuyoon sa Ginoo nga moagi kitag walog sa kinabuhi nato para i-humble down ta. Amen ba? Okay. So, you may be in the valley today.
brothers and sisters, siguro kitang tanan as kalisdanan karon sa pagatubang nato nitong kahimtang karon. Kisa may gikulbaan? Kisa gikulbaan? Yes, ako gikulbaan ko. Tao raman ta. But I keep on trusting God. Yung ang gikulbaan ko, tungod kay luoy ang mga bata nato karon. Sa mga tigulang, okay rin mga senyor, kay gamay na magtarukan eh. Bigyan ng mga bata, luoy kayo. That's why kung dili ta maningkamot, mga lagad sa Ginoo karon, pwede ta apektado sa atong kahimtang. Amen. So, you may be in the valley today, unsa man imong valley karon, unsa imong walog, unsang lugar, asa ka karong buntaga, maybe financial difficulty. Kasi kwarta mo yung amen. Kasi kwarta mo yung amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Dito apektado. Kasi nag-struggle sa pamilya. Kasi uga karon sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Spiritual dryness. Ayaw ninyo tugot igsoon, wa pa kay kwarta, uga pa kas pagpangalagad. Oh. Maningkamot mo. Maningkamot. Bisag walang-wala ta, basta nangalagad ta matinudanon. Yung walang-wala ka, di po ka mangalagad og tarong. Lahi ra bagot ang mga Pilipino. Bisag walang-wala na ka, magpabadlong na noon ka. Di na ka magpakitag simba. Kaya walang-wala na, samot na. Dapat unta di ay, kung walang-wala ka, diha ka naa sa Ginoo. Palakpakan na to si Lord. Okay. The discipline of digging. Sa balon, dili na siya pwedeng imong makuha kung dili ka magkalot. You need to dig. Then after digging, hopefully na yung tubig. Kaya dili ta sigurado sa na nagkalot ta na yung tubig. Mura kung diri kaniyad to, dili ba sigurado rin sa diversion doon og tubig. Mugani, praise God, nakatubig mi diri. Kaya dili ning lugar na yung tubig. Na yung lugar nga way tubig yun. O na itubig, lalom kaayo, pila ka sumpot nga bakal. But praise God, nakatubig. Pibalik ko na ako, sa pagkalot, adunay disiplina. The discipline of digging. The servant had to dig before the water appeared. Di ba, giingnan ni Isaac, ang imang sulugon, pagkalot mo. Amot pasabot igsoon nga ni, walay tubig pag walay mo kalot. Walay panalangin pag walay mo kalot. Dili nimo makuha ang imong pangandoy pag di ka mukalot. You need to do your part. Huwag mong sabihin, i-bless ka ni Lord, wala kay gihimo. Amen. Barakuha ninyo? The servant had to dig before the water appeared. Digging wells, magkalot kag balon in ancient times. Balikan na to ha. Usaki ni ka pinakalisod kayong trabaho. Karon okay naman, kaya na may mga kahimanan. Sa una, pag mukalot ka, kalot yun ka, ang imong gamit, bato. Bato nga tinalinsan. Wala man sila bakal kaniyad to. Ang ilang espada kaniyad to, bato nga tinalinsan. Mukalot sila, ang ilang pa yung kaluton, bato. Mga sa ancient times, ilang panong kaniyad to, pag mayong kagkalot o balon, dili na sayon. Are you there? Hard ground. Not only hard ground, but intense heat. Grabing kainit. May mandi ka natin mga lubikas pasilungan. Sa ila, walay kahoy. Pag mukalot ka, nagyo ka sintro, ilalom yun sa adlaw. Mga dili sayon. And then, napay pinakakuyaw, uncertainty of success. Dili sigurado kung makakitag tubig. What if kung walay tubig silang pagkalot? Frustrated. Hallelujah. Yet, in spite sa hard ground, in spite sa intense of heat, in spite sa uncertainty of success, but these servants nagpadayon sa pagkalot. Hallelujah. Amen. Amot pasabot ba sa itong panahon karon ba? Ayaw makuha ninyo ng mga punto. Bisag taliwala sa kalisod nato ron, ayaw undang sa pagpangandoy o sa pagbuhat. Bisag gamay ra na imong bikiri karon, ayaw pag unahuna nga,
Malabo na ni. No. Bisan pag mahagip na na dihaw. Mahagip na na og kining. Mahagip na widening. Ayaw kahadlok, widening ra na. Basta maghimo kog pan. Inga na nga karakter ba? Amen ba? Mo nagingon ako ba? Nga, bisan taliwala sa kagahi sa yuta, sa bato, bisag init kaayo, bisag way klaro kung makatubig ta. O nang ilang pagkalot, dili lang one day, days, even weeks, and even months. Ito po, napakahirap. Pag mukalot sila kanina, dili lang sa kaadlaw, simana, bulan pa ng uban. Apan sila nagpadayon. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. As I look at this, gitanon ako, Lord, unsay pasabot nimo ani Ginoo? Unsa mga important spiritual principle nga makuha nako as I keep on reading this verse? Ang panalangin, ito po, blessings often require persistence. Dili nimo maabot ang panalangin kung di ka mo padayon. Kung ang kinaya nato nga, Lord, pag imo kong i-bless karong Ginoo, magbinuotan ko, mali man na. Balag walay blessing, magbinuotan na kadaan. Amen ba? Blessing often require persistence. Ang panalangin maabot na kung ikaw magapadayon. Mga ayaw ka discourage kung napalpa ka kausa. Ayaw ka discourage kung wa kay nakitaan. Padayon lang. Kung nang-apply kag trabaho karon wa ka madawat, napa ikaduha. Try again. Napa mo diha? Kung panalitan na kay gibuhat karon nga palpak ka, try again as long as si Lord nakakita nga tama imong gihimo, then God will bless you. Sa gingon sa Galatians 6:9. Sa gingon diha, reminds all the believers even now kanato not to grow weary in doing good. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, inatapad, naatay proper time. Naakay tamang panahon. Dili pa man karon, but aduna kay proper time. Imong due season. Dili pa man ugma, but na kay due season. Mato pa, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kung magmanasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga ni ini. Magbuhat og maayo, padayon sa pagbuhat og maayo, kay makaani ra kita. Muna'y principle sa Bible. Apan ang problema igsuon, dagay mga tao nga dali lang mo surrender. Amot amoy nga na po, no? Dali mo surrender. Pag surrender niya, nga nangalagad siya, wala, ihatag sa Ginoo nga pangandoy, dili na mo ampo. Surrender ang ampo, dili na mo too. Dili na mag-serve. Dili na mo appeal o mga activity. Yes, Christian siya, apan dili na sa involved. But this morning, I would like to encourage everyone, i-involve imong kaugalingon sa mga butang nga pwede mamahimong panalangin nimo pohon. Breakthroughs often come after continued faithfulness. Ang atong breakthrough, success, your blessing, kanunay na mabot kanimo sa dihang magpadayon ka pagka matinud-anon. Prinsipyo man na sa Bible good, dili man na gilamlam na nako diri. That is a biblical principle. Amen. Bisag gani ang mga wala, mga lagad sa Ginoo gipadato. Ngano man, matinud-anon man sila. Ako niya na? Oh. Dagay mga dato nga wala makailas Ginoo. Ngano man, grabe sila ka hard worker. Kita pa dapat unta, ato ning porsyon. Dapat ato ni kay kita anak sa Ginoo. Ang problema nato, inganing problema nato, anak tas Ginoo, naputay paggagamay pagkatapulan. Sila, wala mga lagad, grabe man kakugihan. That is principle. Dapat di ay unta ang kugihan ang mga anak sa Diyos.
Hallelujah. Okay, another thing. Opposition comes before expansion. Ganang kay ko aning nga portion ba? Pag ginabless ka na, dili pwedeng walay opposition. Matinga ka, pag ipanalanginan ka, pag walay mubas nimo. Apan na mga bashing, na mga taong ipanghimaraot ka, mga taong against nimo because ginabless ka na, muana ka, Lord, this is it. So, after this discovery, Isaac continued digging wells. Okay, tanawa. Ning lakaw sila. Namati pa ba mo? Ning atras sila. O no, ning paday sa unahan. Kay ang balon sa iyang papa ni Abraham, gitapukan og bato. Maldito gini mga Pilistianon. Gitapukan bato. Nakatry na mo ana, basig sa inyo ha. Kanang inyong balay, labay, basura, pikas balay. Nanghawan ka, pagkatao, pagkamuntag, basura. Kaya may nga nagon mga tao ba? Mga daog-daogan ba? Okay. So the Philistines, ilang gitapukan ang balon ni Abraham, papa ni Isaac. Nga diha mo kabuin taon sila Isaac, pag matan niya pagkamuntag, puno na. Si Isaac dili man pala away. Inatapad, dapat dili ka pala away. Kung ikaw pa siguro to, aaway na no. Mga nakalago. Kasi pagtuon yun ako, Kristohanon, di ko mangaway. Tigbason ta mo. Awa na. Bungkag na. But one of the best characters of Isaac, grabe sa kabuutan. So, gingnan niya mga sulugoon, ayaw mo pangaway. Advance sa unahan. Baktas sila, baktas. Dili na po ta magkalot. So, nagkalot sila. Okay. Pagkalot nila, in 26:18-19, pakibutan daw nak, 18 and 19. Palito kay mga silingan. Okay? Verse 18 and 19 nak. Pagkalot nila, pagkakita sa mga silingan, nga dito sa unahan, nakatubig na po sila, ilan na pong ilugon? Kita ang mga silingan na to, nga pati atong yuta, ilang kuralon? Kabalo man sila dito mangaway. Hello, napa mo diha? Amen. Murag og si Mark sa una, sila brad man to, brad naibalay sa una dito, gilugan na sila balay sa purgatorio. Nalipay yung taon to mga bata nila kay Jelusigod. Paglakaw nila banlag, pagbalik na nanay nagpuyo. Na yung mga taong Pilistihanon, kanay nga na, Pilistihanon nagkarakter. Tanawa, gipakalot niya pag-usab sa ang mga atabay, nga gikalot kaniadto sa mga sulugoon sa iyang amahan. Nga si Abraham, apan gitabunan sa mga Pilistianon sa pagkamatay ni Abraham. Muna gingon ako. O ginganlan ni Isaac ang maong mga atabay sa maong gihapon nga ngalan, nga ginganlan ni Abraham niini. Nagkalot og atabay ang mga sulugoon ni Isaac dito sa walog nga nakakita silang tubod. Nakita silang tubod, oh. Verse 21. Okay, tara. Unya, giaway sa mga bakiro nga taga-Gerar ang mga bakiro ni Isaac. Kaila man kuno ang tubod. Busa ginganlag isik ni Isaac ang maong atabay kay giaway man siya sa mga taga-Gerar. Giaway. The herdsman of Gerar argued with Isaac's servant over the wells. Mo gipangalan niya isik. Pag moagi mo ani, pangalan niya isik na isik. Kanang inyong gihaguan ba nga kuhaon lang, isi? Ang tawag na isik. Ayaw pangaway. Move. Amen. Move. Okay. Next verse daw nak. Verse. Duha na kabutang diha. Okay, next verse. Unya, mibalin siya laing dapit og nagkalot dito og laing atabay ug wala na siya sa muka busa ginganlan niya kinig Rehobot. Mingon siya, karong giatagan na gayud kita sa Ginoo ug kagawasan dinhi ninyo taa ug magmuaswagong gayud kita dinhi. Nakuha ninyo? Nagkalot sila, tulo ka kalutan. Unang kalot, giilog. Ang tawag ito isik. Ikaduhang kalot, giilog na po, set na. Apan adunay ikatulong kalot nga wa gyud sila ilogin na ug gitawag niya Rehobot. Amen. I declare nga karon muntaga kitang tanan makakaplag kamo Rehobot.
O sa may Rehoboth, wide place, a good place, permanent nga imo na. Hallelujah. Kanang imo na gyud, wanay mangilog. Imo na, imo nang Rehoboth. Blessing nga walay makakuha kanimo. Siguro ming agi man ka, kita abin nyo, samtang ganun gibasa na ko ni, kay ingani ta kani adto, giisik ta, gisit na pagyod. Diha o. Kanang diha sa purgatorio, nga dakong simbahan diha kani adto, kanang Australiano diha, amigo nako na, nagplano tong tabangan ko ni sa una, apan giisik man ta, giisik. Okay. Hantod sinilo pagiya, moto nakapalit ta dagyuta, gisit na napunta. Gisit na. Wala mo kita mangaway. Papagyo ko mangaway gyud, wala akong mangaway, pakahilom lang ko. But praise the Lord, gitagantag Rehoboth. Amen. Ato na ni. Our place. Dili na matigulang ang inyong mga anak, inyong mga apo. Kaya nga naman, this is our Rehoboth. Bisan pag after pagpila ka katuigan, pag di pa mabalik ang Ginoo, mga wala naman siguro mga tigulang karon. But our children's children, sila ang makapanunod din lugar. This is our Rehoboth. The same po sa tua. Na yung mga panahon siguro, nga murag nailugan ka. Sige lang, ay lang pangaway. But time will come, God will give you Rehoboth. Amen. Mato pa, eventually, they dug another well that no one fought over. And Isaac named it Rehoboth, meaning room. Wow. Room, space, a good place. Kung mo tanaw, banay pattern. I hope makuha nyo yung pattern. Ang pattern nga ni, blessings appears, opposition arises. That is the pattern. Pag may blessing, opposition arises. Persistence continues, then God provides expansion. Ang susi diha, ayaw gyud undang. Kung naay gamayng problema, ayaw undang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. The enemy often attacks right after God's begin to bless. Kanang hapit na gani ka panalanginan, the enemy will rise up to attack you. But don't stop. Tanggala ang imuhang kanaganing karakter nga dali na kamo surrender. Dili ta mangaway apan ayo surrender sa pagpangalagad sa Dios. Balag imong biyaan ang tanan butang, but don't ayaw gud biyay ang Ginoo. Hallelujah. Tagaan mo na kog meaning sa fresh water, kay mo man ning ilang ginailugan katong fresh water. Ang balon okay lang, ang tubig mo importante. Ang bersikulo nagaingon, they discovered a well of fresh water. They discover a well of fresh water. Kasi naka-experience, giuhaw siya kayo. Kung niya gusto minom tubig nga bugnaw, yung pag makainom ka, mga nakalago, wow, pagkanindot. Hallelujah. In the ancient world, sa karaang panahon kaniadto, ang usa ka balon, nga doon ay fresh water, ang kahulugan niya na survival. Kinabuhi na nimo in ancient world. Mugani kaniadto, pag naay balon, pwede ka maka-business. Ang imong mga hayop diha magpuyo. Makanegosyo ka. Naiuban ng mangayo og tubig, ilang bayran og hayop. Mugani ang balon kaniadto ginaawayan. Ginapakamatyan. But praise God, sa life ni Isaac, wala sa makig-away. He keep on trusting the Lord. Amen. So the water represented, pamati mo ani, the water represented in tapad life, prosperity, and future security. Dili ang balon, but the water in the balon. Nagrepresentar ka ng kinabuhi. Kung walay tubig, patay ang tao. Nagrepresentar ka na og kauswagan o gitawag siya future security. Spiritually, water is often a symbol of God's presence and life. Sa itong panahon karon, nagsimbolo ka na sa presensya sa Ginoo o sa kinabuhi.
Mo kung wala natay kinabuhi, kay di na ta mubangag, keep on digging. Pasabot, mubangag ta. Bangag sa mga pag-ampo. Kasi pagtuon na to, physically, we're still alive. But look at your spiritual. Nagtinga na. Gamayng tandog, mahiubos ka. Why? Masakito naman yung espiritu. Wala naman kay kalot. Mukalot ka. Apil og mga panagsimba. Apil og activity sa church. Mauni ang pamagi sa itong pagkalot. That is fresh water. Holy Spirit, mauni maghatag ka na tuog katagbawan sa itong pagpangalagad sa Diyos. Amen. John chapter 4 verse 14. Mato pa ni Jesus niya itong babae sa Osaka, sa Jacob's well. Ito po, John 4:14. But whoever drinks the water, tanawan ninyo, I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Kasi gisulti ni Jesus, katubang tubig ang igipangayo. That is a literal, not dili ang literal water. Gigipangay niya itong babae. But the water, gingon niya, water that brings life. Water that brings eternal life. And that is the Holy Spirit. And that is the Word of God. Amen. So, mato ba din wells represent spiritual legacy. Ang balon, nagrepresenta ka na o espirituhano ni mong panulundon. Tanawa. Si Abraham nagbangag. Iyang gibilin sa iyang anak na si Isaac. Dugay pa na mo kabo dito si Isaac. Apan pagbalik niya, gitabunan na. Bugoy ni mga Pilistuanon. Gitabunan ang ilang legacy. Discourage sa dapat si Isaac. Apan gimon ni Isaac, wala siya makikipag-away. Kabalo siya unsaon sa pagbangag. Nakita mo niya siyang papa. Amen. Marag yan ba? Wala naman si papa nako, patay na. Apan kabalo ko sa gihimo niya. Nga kadabuntag, mag-ampo siya. Kabalo ko sa sikrito siyang pagpangalagas, Ginoo, in spite sa kalisdanan. Lisod kayo sila kaniya ito, namastos papaluoy kayo. Wala karon ka nag-bless na ako, mahanag ko, Lord. Salamat Ginoo, nga bisan tuod. Wala gud siya makasinati og kanang kahimtang namo karon. Makahanag ko ba nga, at least nakapatilaw ko sa iya ha. Pero nakahanag ko, ang iyang legacy ba nga gibilin sa ako, ipadayon ako ni sa akong mga bata. Amen. Si Abraham, ang balon, gitapukan. Apan si Isaac, marunong man. Nagbangag siya. Kabalo siya sa gihimo siyang papa. The same unta sa tua. Mo gani kinahanglan gyud paningkamutan nato nga kini ato mga bata makakita kinsa ta. Kay what if mawala ta, kabalo sila, unsaon nga mga lagad sa Ginoo sama nato. Mga tudluan nato sila. Mga lagad nga matinud-anon. Because one day, mawala ta sa kalibutan, kinsa may mutudlo nila, wala naman ta. Apan, mo ana ta, wako di ko mahadlok, kay kabalo sila mo bangag. Amen ba? Kabalo si Isaac mo bangag. Kabalo siya mangitag, asay tubig. Murag sa ato din karon ba? Asa ta mangitag tubig sa ato mga fellowship. Mangitag tubig sa atong daily devotional. Mangitag tubig sa atong simbalay, sa atong cell group, sa atong PID, sa diyang niya kita dini, nag-produce kitag water, nga pwede muhatag ka na tuog nindot nga kinabuhi. Hallelujah, palakpakan na to si Lord. Many of the wells Isaac reopened were originally dug by Abraham, but the Philistine had filled them with dirt. Grabe no? Naman tayo mga kalaban, Philistine. Kisang Philistine, the bad spirit, the situations that we have now, ang mga challenges nga itong gatubang karon, pwede na mutapok sa imuhang well, sa imong balon nga makukuha kag tubig. Instead of mag-prayer ka, dito ka noon sa cellphone. This is Philistine. Amen ba? Time together, nagpray ang pamilya. Then here comes the Philistine. Gitapukan ang atong balon. Why not Philistine? Daplin sa kaha. Iwanan ka muna kasi
iigib muna kami ng tubig. Amen. Dapat kuralon ng balon. Isaac restored the wells of the previous generation. Di ba, yung gibangagan otro? O nagbangag sa otro? This is a powerful spiritual teaching. Alang ka na to. Each generation must rediscover and reopen the wells of faith. Kana mga nagug ko, abi na tinod na this is my observation. Nakaanak ko ba, Lord, if mamatay ko, edad kong 70. Ang akong mga anak, ila ba nang i-rediscover? Ila bang i-reopen ang wells of faith? Ila bang ablihan ng balon sa pagtuo? Kabalo ba sila mo abli sa balon? Inigkawala na nako. Dapat ingana ta ginikanan. Don't just feed them. Ay lang pagkauna sila. Ay lang panganda mo para silang pag-eskwela. Mayo man na. Apan dapat mas dublihon ninyo ang inyong pagpangalagad karon, naga-prepare mo para sa atong mga bata. Ang atong kalibutan karon luoy kayo. Tanawan niyo ang atong politics karon. Naapabatas tamang politika? Kung medyo taas ka BP, ay na pagtanong Facebook, di pwede, dili ka makakomment. Kabalo ka sa nahitabo karon, pilit nga i-twist. Ang corruption sa atong panggobyerno karon pilit nga na-twist. Ang uban magpiyong na lang na. Bisa tirod na grabe ang panghitabo sa atong nasod karon. Unya ang nahitabo sa atong nasod mo apekto na simbahan. That's why we are Isaac's generation. Amen. Dapat kabaluta magbangag og tubig. Kung sapungan man na, let's go over to another place. Bangag na punta. Hangtod ato makaplagan ang atong rihubot. A room for us. Para na nato na. Para sa atong next generation. Amen. Mga dapat matag henerasyon must rediscover and reopen the wells of faith. Today, daghan kayong mga spiritual wells have been filled with distraction. Karong panahon na ba, dagay balon, pero gipantamukan. Distraction, secular culture, spiritual apathy. Pasig, okay ra sa inyo ha. Okay lang, di makapilog meeting, di kapilog prayer meeting. Pasig okay ra, ang tawag ka ng spiritual apathy na. Dili ba yan nato malikayan pag muputok na sa itong pamilya? Pag trouble na nato sa itong mga bata, di na nato kaya ng atong luwason. Mag-trouble na tayo. Mato, prevention is better than cure. Mga ako, kanunay ko magpahinumdum ninyo. Bisag taliwala sa itong kabisi, taliwala sa atoang kaluyahon, but we keep on, padayon ta, bangag ta og balon para sa itong mga bata. Amen. Napa po diha? Mga bantayan na nato ang mga distraction, secular culture, spiritual apathy. The church, well and Bethlehem mong kayo, must dig again. Mukalot ta. And we must rediscover. Atong i-discover ang gahom sa pag-ampo, ang atong devotion to God, o ang atong pagto nga dunay saad ang Dios. Kalot ta, kalot. Dili sayon mamatag buntag. Amen. Nay mag-away gani tungod mamatag buntag. Mura nagkalot ka ana, di na sayon. Dili sayon mapilog prayer meeting bisag taligsik. Mura ka ko karon, abi na pwede man si pastora muwali ron. Ginala ko sa kagabi ana ko, Lord, ako'y wali og mabisag naay dili mayo kong gibati. Because ana ko, Lord, I want to tell them nga dili sakit ang makapaundang nako sa akong pag-serve sa imong Ginoo. As long as I have little breath nga nagpabilin, I keep on serving the Lord. Hallelujah. Di ko maulaw, di ko mahadlok mo istorya
Because alagad ko sa Ginoo. Pastor man ko. As long as gila pa ko ninyo, mutuo ko nga mamati pa mo. Apan kung wala na mumutuo na ako, mulingkod ka diha, pero ang imong dalunggan, wala ka mamati. Hallelujah. Napa mo diha? Okay. Nako'y fruitful lessons for our lives. Fruitful lessons for our lives. Darita. Don't quit in the valley. Don't quit in the hard moments. Don't quit when there is a problem. Don't quit when you have faced challenges o challenge. Don't quit. Yung tapat, ayaw ko surrender. Bisag nakakita na ka, gitapo pa na. Ang imong gihaguan, gitapo ka na. Apan ayaw surrender. Bangag na pod. Bisag nagbaluyahon ka, bangag na pod. Number 2, persistence unlock blessing. Amen. Persistence unlock blessing. Keep digging through prayer, faith, and obedience. Para sa pagkalot, sa pagampo, pagtuo, pagkamatinumanon. Ikatulo, opposition is not failure. Pag naatay kalaban na mamadlong nimo, dili na failure. That is part of the season. Pag nasipyat ka karon, dili na katapusan nimo. That is a part of a season. Move. Kalot na pud ka. Ilugo na pud na, move. Kalot na pud ka. Ilugo na pud na, move. Because naa kay Diyos season. Ay, surrender. Hallelujah. Ika-4, rediscover spiritual wells. Dapat kano na imong idiskubrihon ang imong espiritanong balon. Even this morning, karon ba, samtang galingkod ka, dapat kabulog ka unsa imong balon. Prayer. That is my well. Prayer. Hallelujah. Prayer meeting. My cell group. My simbalay. My church celebration. Muni dako na akong balon. Diri ko makakuha, o diri ko makainom, og preskong tubig ng espirituanon. Diri ko matudluan, diri ko magiyahan, aron mamahimo kong buotang amahan, buotang asawa, buotang inahan, buotang anak. If I keep on listening, I keep on receiving the word of God, one day, maplastar magita. Amen ba? Abi niyo nga ni. Sa atong pag-worship magod every Sunday, ang pagtuo magunato sa nang gadayeg tas Ginoo, pagtuo nato gadayeg tas Ginoo, ang Ginoo 100% ka nalipay. Normal lang na sa iyaha. Kanang daig sa tao, that is a normal lang na pagbatis Ginoo. Kaya ang Dios daghay mo daig niya tibuok kalibutan. Masan ni daig ka karon, that is a normal nga pagbati ni Lord. Pero abi niyo unsay mahitabo sa ato samtang nata sa church, ato na. The moment you will listen to the word of God, adunay mahitabo nimong maayo. Kanunay ni, mura man ulan ba ulan? Ang ulan pagtaga ka na paingon sa imuha na. Wala ko kitag ulan nga baliktad gikan sa yuta paingon sa babaw. Ang ulan taga gikan sa babaw. The same po na sa ato. The moment you serve God, the blessings of God move overflow. Move flow. Ngani ka nato. Hallelujah. Palakpakan sa ato sa Lord. Return to the foundational practice that brings life. Unsay mga butang nga kabalukan diha ka nadasig, balikin na. Igsoon nga ni, asa ka nadasig sa una, balikin na. Yung problema, muli kayo ng uban, di mo simban dito sa kalsada. Pag mo simban din na, naulaw ko, pastor. Naulaw ka nga, imo maning simbahan. Naulaw ko, pastor, kaya wala ko makasandal. Sandal ba di ay? This is our home. Ayaw ka, wow. Amen ba? Mga dapat imo nang i-discover, asa ka dapitan nagdasig ka ni adto. Asa ka grabe ba? Ang problema na to, lahi magod ta. Ingani ha, namoy simbalay, dasig mo sing simbalay. Kung dasig mo dito, dapat mas dasig mo diri. This is our home. Are you there? Napa mo diha? O basig mabaliktad, ako na magsimbalay ninyo, inyong leader mo na magpastol diri.
Sama, baliktaro na to. Rediscover. Rediscover your wells. Asa mo dapita, nagmadasigong kaniadto, balikin na. Huwag kayo sa mag-asawa, bantayan na nato. Kung uganan yung pagbati karon, balik itong panahon nga bago pa mo nagkita, nga mura kag kalibangon kung makita ni mo siya. Di ba mga babae o lalaki? Bawi yung lang, naago si Kuan. Sana sa amin bi. Mang lipstick lago lang, pahumot. Okay, nakita ni mo siya. Pikaro nag-uban na mo, wala na pero di naman kayo, wala na sensasyon. Mga kung gusto nimo nga mo balik ang inyong paghigugmaay sa matag usa, balikin ninyo tong inyong dating pagbati. Basig wala na mo i-date karon mag-asawa. Mag-date mo, pag-date nyo, nag-away na noon mo. Nabay nga na nga mag-date, pag-away. Date, pag-abot dito, nag-away, naglalis. Pag-uli, pagpaingon dito, nag-ginunites kamot. Pag-pauli, nag-una ng asawa. Manapit, uy, biyaan mo ko ni mo. Amda! Nga naman, wala ni mo ma-discover unsa tong dating gibati nimo. Ingana po sa itong pagpangalaga sa Ginoo. Hallelujah. Unsa ka kadasig kaniadto, mo ito yung balikan nimo. Asa ka nadasig, mo ito yung balikan nimo. Kung kaniadto, grabe ka mapil, mga panagtigom, nga bisag ulan-ulan, di ko kalimot kang Angie. O kay, kasi to si Angie o si Dayday, magmotor, mutabok, apir ulip, kaniadto. Ako naging mabalaka ni nila kaniadto. O apil, o kanang gabi nga mga panagtigom. Prayer meeting, man ako, gabi naman, ay, gusto ko na mo, pastor. Karon di na makita. Puro Diyos, puro Santo. Ano man, wala na maablihi ang balon. Ablihi ang balon. Magkalot ka sa balon sa pagtuog, pagampo. Ang problema kay ang balon, natabunan naman. Ang kanindot si Isaac Abininyo, bisag famine, si Isaac, gibless ni Lord. Bisag, grabe na, mahal ang gasolina. Mahal ang paliliton, apan ikaw, murag, wala apiktuhis, kamahal sa gasolina. Amen? Amen ba? Nakahanagog ko. Katong panahon sa Celerio, pang sakyanan, Celerio, ang tubil na ako, tag 200, 300 to. Kini-expander na noon, matingala ko, pag mahal karon, kanon na yung full tank. Tinuod na. Matingala ko na yung, tay, nagpa-Gcash ko tay, para panggasolina, full tank na tay. Ikaw wala, apektuhin ni sila sa pamahal sa gasolina, kay manghatag maghapon panalangin. Kaya nga naman, ang ilang ekonomiya, wala magbasis kalibutan. Ang ilang ekonomiya, panalangin sa Ginoo. Yes, makita man nato na. Mato pa nila, kung sa daw ang lugar, kaniya to ang LTO, mukurog ang tao. Karon na gasolinahan, pag mulabay ka sa gasolinahan, pagtaso, mura kag may stroke. Kay, kung sagrado pa na, dagko kay 90 plus God. 98, 96, 97. Kung grado pa sa eskwelahan na, grabe, cum laude ka. Hallelujah. Isaac's servants could have stopped. But Isaac tell them, keep on digging. Ay, masulugon, pwede na mo surrender. Kay kapil na sila magbangag. Papahawaon sila. Apan si Isaac, grabe si Isaac. Mata pa ni Isaac, keep on digging, my people. Si Isaac, mura sa pastor ba? Nga iyahanging na iyang mga sulugoon, kalota. Dito mahadlok. O ang Bible nagaingon, bisan pa naglisod ang entire Philistine, si Isaac, gipanalanginan sa Diyos. Tiyan mo na, nakapanghatag pa siya sa mga tao.
They could have said, maybe his servant said, nothing is here, no water, sir. But Isaac again said, keep on digging. And eventually, they discovered fresh water. Human silang pagkalot, kabisag lisod. Matod pa, nakakita silang fresh water. The same sa atong panahon karon. Siguro luya kayo ka, ningagi kanimo ang kaluyahon sa imong pagpangalagad, apan ingnon ta ka, kalot igsuon. Kalot mo, kalot mo. Kalot mo sa pagampo. Kita ra ba mangampo ta pag natas kalisdanan? Manangpit ta Ginoo pag natas kalisdanan. Pabutan ganit ako sa karakitan, in Jesus name bigyan na muliko. But in every thing, let us always trust in the Lord. Amen? Keep praying, keep trusting, and keep on believing. And God can reveal a well of blessing. Ito na po, Rehoboth. A well of blessing where you least expect it. Pag naa kay problema karon, dili na nimo katapusan. But if you keep on digging in faith, ang lugar nga problema pwede malugar sa panalangin. Ito is ni Lord. Hallelujah. Ako makatestimony ko ninyo kay tinuod man hitabo sa amon Pastor Gina. Kamo mismo sila kining atong mga unang mga bunga sa ULM, sila makatestify unsa kalisod kaniadtong ministry. Kato nakaapas pa namo, makatestify mo. But one statement nga akong gilitok, diri na ko mamatay sa mong kayo, diri pug ko ilubong. Meaning, wala na ko ibalhinan. This is the place diin ako ibutang ni Lord until my last breath. Nakahanap po ko kay diri namatay si Papa. Diri po namatay ang mama ni Pastor Gina. Anak ko, Lord, this is my place. This is my Rehoboth. Kung kalisdanan lang, grabe yun. Katugingon ako ba? Literal ba? Kining akong nag-share sa inyo, this is a literal nga nahitabo namo sa ministry nato. Kanagan di ka kabayad, kaniad to, huwag kay bugas, huwag pagkaon. Namas, engineer ron, no, kabalo maging sa ron. Kaniad to sa pagsugod namo. Nga humag Domingo namo, mga tuman na sila nonoy sa balay, mangluto mi dito, enjoy lang. Dapat ito among sound system kaniadto, di ba ron? Ngigisakay in tao na mo nahagbong. Karaoke ba? Nahagbong, pagkahagbong nag-goodbye God. Pak! Ang gihimo na mo, nagpalit mi guma, gitalian ni Ron. Pero wala man ta mo undang. Wala ta ma-discourage. We keep on looking in the hands of God. Si Ronron, wala pa na. High school pa na siya atong panahon na. Sila nonoy, wala pa gina sila. Wala pa magbagis ang engineer sa yaha. Hallelujah. Muna na silang first batch na ako, sila Raymond, sila Gladys. But praise God. Namuha na ko sila kaniyadto, di lang tamo surrender. Mga lagad, matinudan nun. Dili ta perfecto, pero maning kamo ta. We keep on digging. Kalot. Bisan pag imong kalot, natapukan na pud, kalot na pud ta. Ang saad sa Ginoo, adunay nindot nga lugar diin ikaw ibutang. Amot inyo ba nang ma-appreciate kung unsa mo karon? And I believe, dili lang ni karon, but I believe na pa'y buhaton sila sa inyo ha. Sila jindon. Mga ang mga testimonies na to. Mga taong lahi, kaniadto apan karon giiba ni Lord. Gipanalanginan. Kaya nga naman, we keep on digging. Ang atong pag-ampo, dili ingon nga, minuto lang, hours, every day. The wells of prayer, the wells of faith, and there comes the wells of blessing. Dili pa man sino bulog nga panalangin, but I believe one day, kitang tanan makas-experience sa panalangin sa Ginoo. Kung inyo na ma-realize na,
If you're going to look at now, og imong before, tanawa imong before, appreciate kung sa nahitabo karon. Hallelujah. Kaniadto, wala mo yung mga motor. Wala yung motor kaniadto, yung mga sakyanan. Namuto na lang na mga sakyanan karon. Namuto ba na? Tuwag kay kwartahan ka. Panalanginan ka ni Lord. Kung mahitabo na nimo, ayaw lang surrender. Balik ko na ako sa challenge this morning, maybe now na sa valley. Balik ko na ako, ang valley sa atos Pilipinas nindot, pero ang valley sa Bible lisod. Hard place. Magmato pa ni King David, the darkest valley, shadow of death. Pag sinabing valley. But para kay Lord, iyan ang gihimong panalangin. Nga bisag naa ka niya ng panahon na karon, adunay balon nga gitagana ang Dios kanimo. Nga pwede ka makainom o pwede ka panalangina sa Dios. Pwede ta manindog. God, turn your valley into a place of living water. Apan sa katapusan, pamatiin nyo kini. Walay tapulan nga panalangina sa Dios. Sa pagpangalagad, gikinahanglan ang pagkugi. Mga pag-ingon ni Isaac sa mga sulugoon, bangag mo. Wala sila mo balibad. Ning bangag. Giilog na pod. Bangag na pod mo. Giilog na pod. Bangag na pod. Ug wala na nakailog. Kay naa magyoy bangag nga para nimo. Hallelujah. Naay panalangin nga imo na gidna. Apan dili na nimo maabot kung dali ka ma-discourage. I tell you this morning, maybe some of us experience mo kalisdanan. Nga murag di na kakiginawa. But this morning, I tell you, God is teaching us nini nga mao nga pagtulunan karon dili ta mo undang. Amen. Di ta mo undang sa mga negosyante. Siguruhan lang ninyo ang inyong pagnegosyo in the will of the Lord. Amen. Keep on. Sa mga nanrabaho, siguruhan ninyo kanang trabaho yes Ginoo. Keep on for the Lord. Then one day, Rehoboth is yours. Amen. Room, spacious place, blessing is yours. That is your Rehoboth. Hallelujah.